Sa mundong ito na tila hindi na uubusan ng ingay, bawat opinyon isinisigaw, bawat galaw pinupuna, at ang katahimikan ay tila naging isang krimen. Mapapaisip ka, kailan ba dapat manahimik? Hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng tugon. Hindi lahat ng bintang ay kailangan mong pabulaanan. At hindi lahat ng laban ay dapat mong salihan. May mga pagkakataong ang tunay na karunungan ay nasa pananatili ng katahimikan. Kapag ang damdamin ay nag-aalab at ang paligid ay puno ng kaguluhan, ang pinakamalalim na anyo ng lakas ay hindi ang pagtaas ng boses, kundi ang paglalim ng pag-unawa. Ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kahinaan. Ito'y tanda ng taong alam kung kailan dapat magsalita at kailan dapat ipaubaya sa mas makapangyarihang kamay, ang karma. Sapagkat ang karma, bagamat hindi nagsasalita, ay may sariling paraan ng pagbibigay ng hustisya. Hindi ito mabilis, hindi ito maingay. Ngunit kapag dumating na ito, lahat ay nalalagay sa ayos, walang labis, walang kulang. Kaya sa mga oras na tinutokso kang sumagot, makipagtalo o gumanti, huminga ka ng malalim. Tumingin ka sa sarili at tanungin mo, karapat-dapat ba itong sirain ang kapayapaan ko? Kung hindi, manahimik ka at hayaan mong si karma ang kumilos. Kapag ikaw ay inaapi, binabastos, binabaliwala o minamaliit, natural lamang na masaktan. Likas sa tao ang ipagtanggol ang sarili, ang sumigaw ng katotohanan o ang gumanti sa pananakit. Ngunit sa likod ng emosyon, may mas malalim na lakas ang katahimikan. Kung alam mong wala kang kasalanan, kung alam mong ang budhi mo'y malinis, bakit mo kailangang ibaba ang sarili mo sa antas ng nang-aapi? Ang Stoicism ay nagtuturo, huwag kang maging alipin ng iyong damdamin. Piliin mo ang iyong tugon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa karunungan. Ang reaksyon ay mabilis, padalos-dalos, at madalas ay puno ng pagsisisi. Ngunit ang tugon ay hinog sa pag-iisip, mahinahon at may dangal. Ang iyong dignidad ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito'y makikita sa paraan ng iyong pagtindig, tahimik ngunit matatag. Sa mata ng Stoic, ang tunay na tagumpay ay hindi ang panalo sa argumento, kundi ang pananatili ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. At tandaan mo ito, ang karma ay may sariling paraan ng pagtutuwid. Tahimik itong kumagalaw, parang aninong sumusunod sa bawat gawa. Hindi mo kailangang gumanti para makuha ang hustisya dahil ang mundo ay bilog at ang mga ginawang masama sa iyo ay babalik din. Hindi mo man makita agad, ngunit darating sa tamang panahon. Kaya kapag ikaw ay inaapi at alam mong wala kang kasalanan, huwag mong ibaba ang iyong sarili sa putik. Manatili sa liwanag ng iyong konsensya, tumahimik, tumindig, at hayaang si karma ang magturo sa kanila ng leksyon na hindi kailanman matutumbasan ng mga salitang binitiwan sa init ng ulo. Kapag ikaw ay kinakaladkad sa isang usapan na hindi naman talaga pag-uusap, isang diskusyong puno ng sigawan, pagmamataas at kawalan ng pag-unawa, tanungin mo ang sarili mo, makikinig pa sila o gusto lang nila ng laban? Hindi lahat ng tanong ay kailangan mong sagutin. Hindi lahat ng argumento ay dapat mong salihan, lalo na kung ang kausap mo ay hindi naghahanap ng katotohanan, kundi ng pagkapanalo. Ang ganitong klaseng tao ay hindi nakikinig upang maunawaan, nakikinig lamang upang makasagot. At kapag pinilit mong ipaliwanag ang sarili mo sa taong ayaw naman talagang umintindi, para ka na ring sumisigaw sa hangin, walang makakarinig, walang makakaunawa. Sa ganitong pagkakataon, ang katahimikan mo ang tunay na pahayag. Ito ang uri ng karunungang hindi kayang tapatan ng kahit anong argumento. Ito ang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita dahil nararamdaman na ito. Minsan, ang pananahimik ay hindi pag-iwas, kundi pagpili ng kapayapaan. Disiplina
ang hindi pagsabay sa init ng ulo. Talino ang pagpili ng katahimikan kaysa pakikipagtalo sa saradong kaisipan. Tulad ng sinabi ni Epictetus, ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol sa sarili. Hindi ito ang pagtaas ng boses, kundi ang pagtaas ng pag-unawa. Hindi ito ang pagkapanalo sa argumento, kundi ang pagkapanatili ng kapayapaan sa loob. Kaya sa tuwing may lalapit sa iyo para makipagtalo, hindi makinig, huminga ka. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Ang katahimikan mo ang magiging salamin ng iyong pagkatao, at ang ingay nila, isang patunay na hindi pa sila handang marinig ang totoo. Panatilihin mo ang iyong katahimikan dahil sa katahimikang yan, mas nauunawaan ka ng mga tunay na nakikinig. Kapag ang pangalan mo'y nilalason ng iba sa mga likod na usapan, sa mga lihim na paratang at sa mga kwentong binuo mula sa inggit o galit, ramdam mo ang kirot, ramdam mo ang kawalan ng hustisya, at sa loob mo may boses na gustong sumigaw. Hindi yan totoo. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon, tandaan mo, ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw para marinig. Ito'y may sariling lakas, at ang kapangyarihan nito ay nananatili kahit sa gitna ng mga kasinungalingan. Ang Stoic ay hindi natitinag sa chismis dahil alam niyang ang dangal ay hindi nasisira ng salita kundi ng sariling kilos. Kaya't kahit papaulit-ulit kang siraan, kahit papalibutan ka ng mga taong naniniwala sa kasinungalingan, manatili ka sa gitna ng iyong katahimikan, hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ang loob mong tumaya sa katotohanan. Ang katotohanan ay parang bituin sa madilim na langit. Hindi ito nawawala kahit matakpan ng ulap, at darating ang oras, isang saglit ng liwanag ang magpapakita ng lahat. Lahat ng sinungaling ay malalantad, at ang pananahimik mo noon ay magiging sandata ng iyong pag-angat. Ang karma ay hindi bulag, hindi rin ito mabilis, ngunit ito'y matiyaga, masinsinan at tiyak. Ang bawat kasinungalingan na binitiwan laban sa iyo ay babalik din sa kanilang pinagmulan, at hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano kundi manatiling totoo at manahimik, dahil sa huli ang katahimikan ng taong inaakusahan at ang konsensya ng taong naninira ay siyang magtatakda kung sino ang panalo. Kapag naramdaman mong ang galit ng iba sa iyo ay hindi dahil sa mali mong ginawa, kundi dahil sa tagumpay mong hindi nila matanggap, manahimik ka. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung paano mo narating ang taas. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin dahil ikaw ay pinagpala, nagsikap o nagtagumpay. Ang taong may dalisay na puso ay marunong magsaya para sa tagumpay ng iba. Ngunit ang pusong puno ng inggit ay laging may masasabi, laging naghahanap ng butas, laging ikinokumpara ang sarili, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may kulang sa kanila. Ang galit na galing sa inggit ay hindi mo kasalanan. Ito'y salamin ng sarili nilang sugat, mga pangarap na hindi nila natupad, mga layuning hindi nila naabot, at mga tanong na wala silang tapang harapin sa kanilang sariling buhay. Kaya huwag mong sayangin ang iyong lakas sa pagpapaliwanag. Hindi mo obligasyong ipakitang mabuti ka para lang matanggap ka nila, at lalo't higit, hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo para lang hindi sila maasiwa sa pag-angat mo. Tahimik mong ipagpatuloy ang iyong paglalakad. Ipagdiwang mo ang tagumpay mo sa paraan na hindi mo kailangang sirain ang iba, at hayaang ang mga naiinggit sa iyo ang mapagod sa bigat ng kanilang damdamin. Dahil ang inggit ay apoy na hindi mo kailangang buhusan ng tubig, sapagkat kusa itong mauupos sa ilalim ng sariling usok. At kung ikaw ay mananatiling tahimik, mananatiling mapagpakumbaba, at mananatiling totoo sa iyong sarili, ang inggit nila ang siyang kakain sa kanila, habang ikaw ay patuloy na lalakad sa daang payapa. Kapag ang nakaraan mo ay pilit pa ring ibinabato sa iyo, kahit ikaw ay matagal nang nagbago, kahit pinili mo nang lumayo sa dating ikaw, manahimik ka. Hindi lahat ng tao
ay handang makita ang pagbabagong pinili mong tahakin. May mga taong mas gustong manatili kang bilanggo ng dati mong pagkatao sapagkat doon sila komportableng husgahan ka. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi isinisigaw, hindi ito kailangan ipangalandakan. Hindi mo kailangang pilitin silang maniwala na ikaw ay iba na. Dahil kung totoo ang iyong pagbabago, makikita ito sa bawat galaw mo, sa bawat desisyon, sa paraan ng iyong pananahimik. Ang Stoic ay hindi naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Ang kaniyang sukatan ay ang sarili, hindi ang opinyon ng mundo. Alam niyang ang katahimikan kapag isinabay sa konsistensyang gawain ay mas malakas pa sa libong paliwanag. Hayaan mo silang manatili sa lumang bersyon ng pagkatao mo. Hayaan mo silang balikan ang mga pagkukulang mo noon dahil balang araw sila mismo ang makakakita ng layo ng narating mo kahit hindi mo sinabi. At kung hindi man nila matanggap ang pagbabagong iyon, hindi mo na iyon kontrolado. Ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad paunahan, dala ang mga aral ng nakaraan, ngunit hindi na alipin ito. Karma ang bahalang maglinis ng pangalan mo. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Darating ang panahon na ang mga mata ng mundo ay magbabago ng tingin at ang mga bumatikos sa iyo ay sila ring pipiliing manahimik sa harap ng iyong bagong anyo. Kaya huwag mong sayangin ang iyong enerhiya sa paghingi ng pag-unawa. Ipagpatuloy mo lang ang buhay mo ng may tahimik na dignidad. Sa huli, hindi mo kailangan ng palakpak mula sa iba. Ang mahalaga, alam mong hindi ka na ang taong iniwan mo sa likod. Kapag nararamdaman mong pinipilit kang bumaba sa pamamagitan ng paninira, pang-aasar o pamimintas, manahimik ka. May mga tao talagang hindi marunong umakyat, kaya ang tangi nilang paraan ay hilahin ng iba pababa. Hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil mas tama sila, kundi dahil hindi nila matanggap ang katahimikan mong naglalaman ng lakas at ang tagumpay mong hindi nila maabot. Ang agila ay hindi bumababa upang makipagtalo sa mga uwak. Kapag siya'y inaatake sa himpapawid, hindi siya lumalaban sa parehong antas. Sa halip, mas lalo siyang lumilipad pataas hanggang ang hangin ay hindi na kayang tiisin ng mga naninira sa kanya. Ganoon ka rin. Hindi mo kailangang sumagot sa bawat insulto. Hindi mo kailangang pumatol sa bawat tukso ng drama at bangayan. Dahil kapag pumantay ka sa antas nila, ikaw na rin ang bumura sa katahimikan mong may dangal. Sa halip, magpatuloy ka, tahimik mong gawin ang nararapat. Ipagpatuloy mo ang iyong mga pangarap. Ituloy mo ang iyong mga hakbang at hayaang ang mga resulta ng buhay mo ang sumagot sa lahat ng tanong na itinapon sa iyo noon. Dahil sa huli, ang katahimikan ng isang tao na tumutok sa pag-angat ay mas malakas kaysa sigaw ng isang taong nanatili sa ilalim. At kapag dumating na ang oras ng tagumpay mo, walang salita ang kailangang bigkasin. Ang buhay mo mismo ang magiging patunay. Kapag tahimik ang gabi at ikaw na lang ang gising, kapag walang ibang boses kundi ang tibok ng sarili mong puso. Ang tanong ay hindi na kung ano ang iniisip ng iba, kundi kung kaya mo bang tumingin sa salamin ng buong payapa. Kapag malinis ang konsensya mo, kahit pa anong paratang ang ibato sa iyo, kahit pa anong chismis ang kumalat, kahit pa ilang beses kang hatulan ng hindi nakakakilala sa buong kwento mo, manahimik ka. Dahil ang katahimikan ng isang taong panatag ang budhi ay higit pa sa libong depensa ng isang guilty na damdamin. Walang kapalit ang kapayapaan ng isipan. Hindi ito kayang bilhin ng palakpak. Hindi ito kayang palitan ng pagkilala. At lalong hindi ito kayang sirain ng opinyon ng iba. Ang Stoic ay hindi nabubuhay para sa pansamantalang papuri. Hindi rin siya natitinag sa mapanirang salita.
Ang sukatan niya ay simple. Ako ba'y naging totoo sa sarili ko? Sa dulo ng bawat araw, ang tanging mahalaga ay ang pananagutan mo sa sarili mong budhi. Hindi mo kontrolado ang iniisip ng iba. Hindi mo kayang pigilan ang bibig ng mundo. Ngunit hawak mo kung paano ka tutugon. At sa pagtahimik mo, napanatili mong buo ang katahimikan sa loob mo. Kaya't kung alam mong panalo ka sa konsensya mo, huwag mo nang sayangin ang lakas sa pagpapaliwanag. Ang karma, tulad ng tubig sa ilog, tahimik mang dumaloy, siguradong umaabot sa dapat nitong patunguhan. Sa panahon ng katahimikan, ang hustisya ng buhay ay unti-unting naglalantad ng katotohanan. At sa huli, ang kalmadong puso ang tunay na panalo, hindi sa harap ng madla, kundi sa harap ng sariling kaluluwa. Hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin ng tinig. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipakita upang maunawaan. At hindi lahat ng kasinungalingan ay kailangang itama gamit ang galit. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagpipigil, sa pagpili na huwag sumagot, sa paglalakad palayo kahit maaari kang bumalik at lumaban. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito'y karunungan. At sa mundong maingay, ang pinaka-epektibong boses ay ang pananahimik na may dignidad. Ang pinakamatatag na depensa ay ang puso't isip na panatag. At ang pinakamatapat na tagapagtanggol ay si karma. Walang kinikilingan, hindi kailanman nakakalimot, at laging dumarating sa tamang oras. Sa katahimikan, mas lumilinaw ang katotohanan, mas naririnig ang boses ng konsensya, at mas nararamdaman ang tunay mong lakas, hindi sa sinasabi mo, kundi sa pinipili mong hindi gawin. Kaya manatili kang payapa. Ipagkatiwala mo sa panahon at sa karma ang hustisyang inaasam mo. Dahil sa bawat katahimikang pinili mo, doon ka unti-unting lumalakas at doon tunay kang nagiging malaya.